the heart of Manila lies a district brimming with history and culture. What started as a simple walk down Pedro Hill turned into an unexpected discoveries. Join me in uncovering history in Paco, Manila. Good morning! Nandito tayo ngayon sa Pedro Hill, isa sa mga importanteng daan sa lungsod ng Maynila. From Santa Ana sa likod ko, dadaan ng Osmeña Highway, Taft Avenue, and then aabot ng Rojas Boulevard. Ganyan kahaba ang Pedro Hill. Ang sabi ni Google Maps, mga 1 oras daw ito lalakarin from Santa Ana, kaya tingnan natin. Now, the old name of Pedro Hill apparently is Heran Street, kaya marami tayong makikitang mga Heran Bakery, Parisan sa Heran, Lugawan sa Heran, yung mga ganyan na mga pangalan kasi yun pala ang dating pangalan nito dito. Now, Heran comes from an old Spanish officials nung panahon ng mga Kastila, and then later lang ito na-change to Pedro Hill. Hindi ko alam kung totoo. For some reason, nakapin sa Google Maps, tagpuan ng mga kabit. Ano meron dito? Wala namang para na nandyan. Hindi ko alam kung ano nandito, pero maraming mga sumasayaw-sayaw. Bakit tagpuan ng mga kabit ang pangalan ng lugar na to? Curious tuloy ako. Highway na walang pedestrian lane. Alakasan ng loob lang. Sa likod ko ay ang bahay ng dating Pangulong Jose P. Laurel. He was the president of the country during the Japanese occupation, and the only president during the Second Republic of the Philippines. Nasa Paco lang siya, nasa Peña Francia Street corner, Santo Sepulcro Street. And ngayon ay naayos siya, so hindi ko alam if pwedeng pumasok. Nakausap ko si kuya na naglilinis, pwede daw pumasok pero kailangan yung magpa-schedule sa opisina nila. Jose P. Laurel din ang pangalan, malapit sa Diamond Hotel. Search na lang if you're interested na pumasok sa bahay ng dating Pangulo. Nandito ako sa Paco ngayon, nag-iikot-ikot. Umalis lang ako konti sa Pedro Hill kasi napansin ko sa Google Maps, marami siyang mga parang historical na mga areas na hindi ko alam dati. Yung bahay ni Jose P. Laurel, hindi ko alam dati yon. Na-discover ko lang sa Google Maps, kaya medyo na-intrigue ako dito sa lugar na to. And then ngayon papunta tayo, merong isang statwa ng isang Hapon dito during the 16th century, because apparently marami palang mga Hapon na nakatira dito during Spanish time, kaya tingnan natin if mahahanap ko. Ngayon sa Plaza de Lao, the Philippine-Japan Friendship Park. Nasa Quirino Avenue lang siya. Kung makita nyo, Quirino Avenue na yan siya dyan. Napansin ko kasi ito sa Google Maps, kaya pinuntahan ko. Hindi ako familiar sa lugar na to, like ngayon ko lang napuntahan. Apparently, this person, si Lord Justo Ukon Takayama, was the leader of yung mga maharlikang Hapon na Kristiyano
na na-exile from Japan, pumunta sila sa Pilipinas nung pinagbawal ang Kristyanismo sa Japan noong 1614, and the Philippine people welcomed them, and then in honor of that, tinayo ang park na sa likod ko ay ang San Fernando de Dilao Parish ng Paco. This was established in 1580 and is named after Saint Ferdinand III of Castile. He was a Spanish king, and this is one of the oldest church in Paco and even in the city of Manila. Fortunately, hindi tayo makakapasok kasi sarado siya ngayon, pero hanapin ko, alam ko may video ako dito na meron akong video sa loob nito. And also, if you're interested, this is the Paco market area. If you're interested to check out my walking tour of this area, hindi ako nagsasalita, I'll post it. Bumalik na ako ng Pedro Hill, pero part pa din ng Paco. Meron na naman ako napansin sa Google Maps na interesting. Pupunta tayo ng Paco Park, which apparently at one point pinaglibingan ng 4 na bayani ng Pilipinas. Kaya puntahan natin. Nandito ako ngayon sa Paco Park, and I would say ang daming history na nakita ng park na to. Originally, this was made to be a cemetery for Spanish elites during the Spaniards' time. And then naging cemetery din ito ng mga cholera victims nung nagka-outbreak dito sa Manila. And then at one time, dito nilibing ang Gomburza, yung 3 paring na execute ng mga Kastila. Pero yung mga katawan nila is wala na ngayon, nilipat na sa Manila North. And then secretly, pagkatapos ng execution ni Rizal, ay dito din siya nilibing ng mga Kastila. Itinago siya sa mga Pilipino kasi ayaw ng mga Kastila na maging martir si Rizal. Kaya itinago nila, fortunately, nalaman ng mga Pilipino, secretly kinuha nila yung katawan. And then in one point, itinago siya sa Binondo until in 1912, na-approve ng mga Amerikano, kasi Amerikano ang nag-colonize sa atin at that time, na ilibing yung katawan ni Rizal sa Luneta. And then he was then declared as the national hero. Paco Park, this was a good discovery. Tuloy tayo sa Pedro Hill. At wala palang daan doon. O, diba? Nakabalik na tayo ng Pedro Hill. Diretsuhin na natin papuntang Rojas Boulevard. Pag galing kayo ng Santa Ana and then gusto nyo pumunta dito, sumakay kayo ng jeep, Santa Ana F. Paura, 17-16 pesos lang ata yun. Then sabihin nyo baba kayo ng Taft Avenue. May mga universities dito sa part na to ng Pedro Hill, pagkatawid nyo ng Taft Avenue. Ang pinaka-prominent ay ang UP Manila, which was established in 1908. It's part of the US government's effort at that time
na spread ang education sa Pilipinas. Sa loob din ng UP ay ang PGH or ang Philippine Government Hospital. Ito naman yung pinakamalaking Philippine Government Hospital sa buong Pilipinas. That was established in 1910. And then doon sa unahan ay ang St. Paul's University naman na medyo matanda-tanda na din. Ang alam kong St. Paul's kasi sa Dumaguete. So yan ang St. Paul's University Manila, which was established in 1912 by the Sisters of St. Paul. Pero ang alam ko, merong mas older na St. Paul's nasa Dumaguete naman, which was established in 1908. Kaya, This is Robinsons Manila. Ang laki ng mall na to sa loob and then sobrang ganda. Pero hindi na natin siya papasukin kasi malapit na tayo sa Rojas Boulevard, sa dulo ng Pedro Hill, may kotse. And para kasing uulan na eh. And then kanina ay umaambon na. Pero if you wanted to check it out, meron akong walking tour ng Robinsons Manila. Yung buong mall ang inikot ko. Check nyo dito sa link and tingnan na natin. Tingnan nyo na lang. Okay, after over an hour, nandito na rin tayo sa Rojas Boulevard. Kamusta ko? Marami ka pang sakay? Magalang. Magalang na